Kamusta mga tol? Lakers pa rin si Austin Reeves. Lakers! Overpaid, malala ng Wizards si Treya mga tol. Walang kadala-dala. Julius Randle de Ocampo na trade sa isang kaha na sigarilyo. At si Nick Claxton libre na ako ng Chicago. Basta may tirahin na natin niya. Pero bago yan, at tsara muna tayo. Focus na sa goal. Okay game, nagsisimula na ang galawan ng free agents at mga trade sa NBA ha. Nangyari na kahapon kay Jenny Stibelen. Natabunan tuloy kahagad to eh. Si Ashtray Treyang mga tol, binigyan ng Washington Wizards 4 years $212 million na contract. Ay, nako po. Tapos player option pa yung 4th year. Ang max extension actually mga tol, $229 million. Tapos $212 billion ang binigay ng Washington Wizards. Tanga talaga to eh. Last season nakakuha na si Ashtray kapalit ni CJ McPerez at si Corey Kispert. At last season nag-average si Ashtray 15.2 points, 3 rebounds, 6.2 assists, 59.5% sa field goals at 42.9% sa 3 points sa 5 laro lang sa Wizards kasi nga na-injured eh. Pero yung career high niya sa Hawks mga tol, 29.6 points per game noong 2019 to 2020 season at 11.6 assists per game noong 2024 to 2025 season. Pero mataas din na 4.8 turnovers per game. Pero kadalasan mga tol, mababa ang field goal percentage si Ashtray ha. Nung nasa Hawks pa siya, eto yung field goal percentage niya mula noong rookie season niya. 41.8%, 43.7%, 43.8%, 46%, 42.9%, 43%, 41.1% at 41.5%. O diba ang bababa eh. Tapos yung mga 3 points niya, palaging 33 hanggang 36% lang. Ganyan ba mga tol ha? Ganyan ba yung mga numero nung binibigyan ng mga max contract ngayon? Ganyan? Ako po. Isang scorer na mababa yung field goal percentage tapos walang depensa kahit konti eh. Ganyan ang binibigyan ng max contract ngayon. Ano ba naman kayo? Teka lang ha. Para pamilyar ata sa akin to mga tol eh. Noong 2022, binigyan ng Washington Wizards si Bradley Beal 5 years $251 million super max contract. O ano. Nangyari na yan dati. Di ba kayo nadadala? Mga walang kwenta kayo. Ano nangyari dati dyan? After pa lang ng isang season, tinrade na kagad ng Wizards si Bradley Beal sa Phoenix Suns. Tumaas naman yung field goal percentage dun eh, no? Pero na-trade pa rin siya papuntang Clippers at doon, 6 games na lang siya nakapaglaro. At nagkaroon pa nga siya ng left hip fracture injury na kailangan ng surgery at 9 months na recovery. Nako po. O ano, Wizards, wala kayong kadala-dala talaga eh, no? Mali na kayo dati, inulot nyo na naman eh. Don't get me wrong mga tol ha, si Ashtray is a good player talaga. At siguro naiisip ng Wizards ngayon, baka mag-click yung tandem nila ni Davis Salon, di ba? Tapos sila pa yung number 1 sa draft at nakakuha nila si AJ Dibansa. Kaya siguro naisip nila, ay magagamit siguro talaga natin si Ashtray ha. Bigyan kaya natin ng malaking kontrata. Meron silang point guard si Ashtray, tapos draft nila small forward si AJ Dibansa at center nila si Davis Salon. Pwede eh, no? Parang pwede mag-work yan. Kaya siguro naisip nila yung ganon. Eh bahala kayo sa buhay nyo, pera nyo naman yan eh. Pero para sa akin, sobrang overpaid talaga si Ashtray eh. Siguro tingin ko kahit 30 million hanggang 40 million pwede na dyan eh. Magaling naman talaga yan, pero hindi talaga superstar quality na player eh. Hay, like mong hayop ka, ano na? Kung di pa papaalala, di pa maglalike at tigas sa mukha eh. Mag-like ka na! Tapos ito mga tol, si Julius Randle de Ocampo pinamigay ng Timberwolves kapalit ng isang kaha na sigarilyo. Hype na yan. Oo nga, totoo nga yan. Eh di wag ka maniwala kung ayaw mo. Ang nakuha ng Brooklyn Nets, si Julius Randle de Ocampo at Timberwolves 2026 first round pick, number 28 pick. Tapos ang nakuha naman ng Timberwolves, yung Nets 2026 second round pick, number 33. At si Muhammad, ano ba pangalan ito? Di ko maintindihan. Tapos ang nakuha naman ng Chicago Bulls, si Nick Claxton. Ano, nakita nyo ba? Nagdagdag pa nga actually ng 28 picks sa draft ang Timberwolves. Tapos ang nakuha nila kapalit 33rd pick sa draft. Hype na yan, pinamigay talaga eh, no? Pinamigay lang talaga ng Timberwolves si Julius Randle de Ocampo, pamasasiko. Teka lang mga tol ha. Alalahanin kaya natin, paano nga ba nakakuha ng Timberwolves si Julius Randle de Ocampo? Eto nangyari dyan dati mga tol eh. Na-trade dyan kapalit ni Karl Anthony Towns Pusakat napunta sa New York Knicks at drop price kay James Nagy. Tapos nakakuha naman ng Timberwolves si Julius Randle de Ocampo at si Dante DiVincenzo Cosano, si Keita Bates-Diop at 2025 first round pick. So yung main piece talaga ng trade na yun mga tol, si Julius Randle de Ocampo, diba? Pandagdag lang si Dante DiVincenzo Cosano dyan eh. Tapos now, pinamigay lang nila si Julius Randle de Ocampo, so parang ang nakakuha na talaga nila doon sa trade kay Pusakat. Ako po, si Dante DiVincenzo Cosano at isang first round pick lang, yun lang, di ba tanga?
Ito mga tol ha. Nung regular season, parang okay naman talaga si Jules de Ocampo, diba? Nag-average pa nga siya, medyo mataas. 21.1 points per game, 6.7 rebounds, 5 assists, 48.1% sa field goals, at 31.5% sa 3 points. So parang okay no? Siya pa nga actually yung second leading scorer ng Timberwolves, kasunod din lang Gam Anthony Edwards. Pero bakit siya pinimigay lang ng Timberwolves? Nung playoff kasi mga tol, nung kalaban nila ang Nuggets, parang okay pa rin naman talaga. Okay naman talaga yung nilaro nito eh. Nag-average pa nga siya, 19.2 points per game, at okay naman shooting niya doon ha. At isa siya sa reason kung bakit natalo nila ang Denver Nuggets sa first round ng playoffs. Pero laban sa Spurs sa conference semifinals, nako po, yung first game pa lang, maganda nilaro nito ha. Naka 21 points kagad siya doon sa first game, at panalo pa nga sila doon. Pero yung mga sumunod na laro nito, nako po, bumagsak talaga ang laro niya eh. 12 points lang nung game 2, 4 out of 10 lang sa field goals, at 5 turnovers pa. 12 points lang nung game 3, 3 out of 12 lang sa field goals, 12 points din nung game 4, 5 out of 12 lang sa field goals, at 6 na turnovers. 17 points naman nung game 5, 6 out of 17 sa field goals, at 3 points lang nung game 6. Nako po, 1 out of 8 lang sa field goals, at ginataan tambako ng Timberwolves sa Spurs. Tsaka yung depensa niya doon mga tol, ang sama talaga. Iniiwanan na siya palagi ng Spurs eh, no? So ayun malamang ang isang reason kung bakit ipinamigay na lang nila si Julius Randle de Ocampo. At tsaka may nagpakitang gilas kasi nung playoffs para sa Timberwolves mga tol eh, no? Naalala nyo ba? Si Aldin Ayo Duson mo mga tol, laban sa Nuggets, gumawa siya 25 points nung game 3, 10 out of 15 sa field goals, at nung game 4 gumawa rin siya 43 points, 13 out of 17 sa field goals. Panalo na naman sila. At ayun, bibigyan siya ngayon ng Timberwolves ng kontrata ng 5 years, $112 billion. Kaya ayun, ina-offload na lang nila yung kontrata ng Julius Randle de Ocampo ng $33 million. Isa pa ang posibleng reason dyan mga tol, malamang gusto nang gawing starting power forward ng Timberwolves si Riley Reid. Beses talaga yan mga tol, kasi kailangan talaga ng spacing, di ba? Kasi nasa sentro si Capre, Rudy Gobert, inside operator yan, walang tira sa labas yan eh. Tapos sa power forward nila, si Julius Randle de Ocampo, 31% lang sa 3 points, hindi talaga pwede yan ganyan eh. At malamang na hindi nyo napansin mga tol, sa trade na to ha, yung Bulls ang nakalagay, receive Nick Claxton. Alam mo ba kung anong binigay nilang kapalit? First round pick o second round pick? This is Lance! At sa araw na to, akala ng karamihan may binigay ang Bulls na picks para makuha si Nick Claxton. Pero ang totoo, wala kahit isa! Meron pa actually siyang 2 taon sa kontrata ha, 23 million ngayong season at 21 million naman next season. Yan yung inabsorb na lang ng Bulls mga tol para makuha nila si Nick Claxton na libre. Winner! At panghuli, eto na. Sa Lakers pa rin si Austin Reeves mga tol. Lakers! 4 years, $185 million maximum contract to. Wow naman tol. Painom ka naman, big time ka na, hindi ka naman rich. Last season, career high, 23.3 points, 4.7 rebounds, 5.5 assists, 49% sa field goals, at 36% sa 3 points, at 0% defensive baby back ribs. 28 years old plus baby back ribs mga tol. 27 years old naman si Papa Luka, at 61 years old na si Lolo Bron. So talagang hindi bagay si Lolo Bron, medyo matanda na eh. So ayun, malamang si baby back ribs at si Papa Luka, sila na malamang yung magiging backcourt ng Lakers for the next 4 years. Ano bang ibig sabihin yan? Ano ibig sabihin yan ha? Ibig sabihin yan, bye-bye Lolo Bron! Bye! Susulat ka, Lolo Bro, na mamimiss ka talaga namin. Hindi ka namin makakalimutan. Okay na Pakimakas, mag-like ka, mga hater ni Lolo Bro.